Ibinunyag sa pandinig ng Senado na kinontrata umano ng Chinese Embassy sa Pilipinas ang PR firm na Infinitus Marketing Solutions upang kumuha ng local trolls o keyboard warriors para magpakalat ng maling impormasyon o fake news sa social media. Ayon kay Senator Francis Tolentino, chairperson ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, hindi umano tunay ng mga netizens o Pinoy ang ilan sa mga aktibong pro-China accounts sa Facebook batay ito sa kanyang mga investigasyon. Batay sa dokumentong isinumiti sa Senado, nagbayad ang embahada ng China ng 930,000 pesos noong 2023 sa naturang kumpanya. Layunin umano ng kontrata ang siraan ang opisyal ng gobyerno at maging siraan ang mga ahensya ng gobyerno ng Pilipinas na nagpapanatili sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Kada buwan ay nagsusumiti umano na report ang kumpanya sa embahada na nagsasaad ng aktibidad ng daang-daang peking account na nagpapanggap ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ay magpapatibay sa mga ulat mula sa ating sektor ng seguridad hinggil sa iba't ibang aktibidad ng paghahak at pag-iispiya na isinasagawa ng mga Chinese national. Idiniin niya na si Tolentino na inilarawan kahapon ang pagbawi ng mga drone at mga aktibidad ng espiya bilang sa dulo lamang ng malaking bato ng yelo ay nagsabi na ang kanyang mga pagsisiwalat ngayon ay natuklasan ang lawak at lalim ng mga hakbangin ng pangimasok ng China sa kapinsilaan ng ating bansa. Samantala, agad na nagbigay ng kanilang payag ang bansang China hinggil sa isyong ito at mariing pinabulaan na naman ito na sangkot ang kanilang opisina dito sa Maynila at nakausap na ng mainland China ang kanilang ambasador na si Wang Xilian at sinabi nito na wala silang kinalaman sa mga ipinalalabas na isyu ng gobyerno ng Pilipinas tungkol sa kanyang nasasakupan. Ayon pa sa China, nangahype lamang daw ang Pilipinas ng mga balita at mga isyong makakasira sa relasyon ng dalawang bansa at walang ibang matatalo sa laban nito kundi ang mga mamamayan lamang ng Pilipinas at ng China. Magsasagawa di mano ang gobyerno ng China sa pamamagitan ng kanilang embahada dito sa Pilipinas ng kanilang sariling investigasyon upang linisin ang kanilang pangalan at para mapatunayan mismo kung nagsasabi ng totoo ang gobyerno ng Pilipinas laban sa kanila. Oras mismo na mapatunayan nila na gawa-gawa lamang ng gobyerno ng Pilipinas ang isyong ito, mananagot at mananagot raw ito sa kanilang gobyerno at magpapataw ng kakulang parusa kung kinakailangan. Hindi na binanggit ng gobyerno ng China kung anong maaring ipataw na parusa sa Pilipinas kung sakaling mapatunayan nilang mali ang ibinibintang nito sa kanilang embahada dito sa Pilipinas na nagpapalaganap ng mga trolls at fake news sa social media.